Butit na-realize ninyo, talagang we don't deserve the presence in the Senate. Kahit kababayan ko kababayan namin, Bicolano yan si Robin Padilla. Yung tatay niya, dating gobernador ng Camarines Norte, si Roy Padilla. Pero hindi natin gusto ang kanyang mga actuations, ang kanyang mga ginagawa. Lalo't nang sabihin niya, kahit niya sunugin pan anya ninyo ako, mangangamoy Duterte ako. Wala namang sana problema yung magtanaw ng utang na loob kasi kaya sa ganyan, si Digong kasi yung nagbigay sa kanyang absolute pardon. Di ba nakulong yan si Robin for illegal possession of firearms? Binigyan siya ng absolute pardon ni Digong, kaya nagtatanaw siya ng utang na loob. Pero yung i-claim mo na ikaw ay isang Duterte senator na wala ka ng ibang pinaglilingkuran kundi yung mga Duterte. That is unfair sa ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Kasi sumusweldo ka mula sa taxes. Hindi man po sumusweldo ka mula sa pondo ni Digong, kundi from the taxes of the Filipino people. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Gusto ko nga pala mo nang i-greet. Shout out kay Madam Karina Robles sa Tagama. Sabi niya kasi, Idol, pakibati mo na nga ng live ang presidente ng senior sa buong Tarlac. Idol na idol kanya. Benjamin Macaraig ng San Manuel Tarlac. Araw-araw nakatune in siya sa inyo. Yung sinabi mo about me, nasib niya yon sa FB kasi nang makita niya, name ko, ang saya niya. Yan si Madam Karina Robles Tagama. Mistisa siya, Kastila kasi. Mga kababayan, taga rito siya sa amin. Yan baga, St. Agnes Academy High School sa Legazpi and University Santo Tomas, Legazpi. Diyan siya nag-aral. Taga Bigaa, Orawis yata. Artistahin siya, mga kababayan. Pala kaibigan. Yan Yan ang kanyang asawa, mga kababayan. Gwapo rin. Laging nanonood sa atin. Pumunta rito. Kasi may reunion sila. Talagang inanap ako. Pumunta doon sa aming gym, sa Colossal Fitness Gym, para magpa-selfie-selfie. Sinadya pa talaga tayo, mga kababayan, ng ating kababayan. So, maraming salamat sa mga taga-Tarlac, mga seniors ng Tarlac, sa panonood ninyo sa akin. Next year, senior na rin ako. 60 anyos na ako next year, mga kababayan. Ganun talaga, hindi natin mapipigilan yung aging. Di ba? It is a blessing. Kasi nga po, maraming mga tao hindi na umabot sa ganyang edad. Kaya pag nagkaedad tayo, lalo tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humaba pa ang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Tama pa? O ngayon, pag-usapan natin yung mga kaganapan sa ating bansa. May iba naman tayo ng topic. Kasi sabi dito sa balita, itong si Robin Padilla, sabi ng kanyang asawa na si Mariel Padilla, hindi na daw tatakbo sa 2028 election si Robin Padilla. Di ba buti naman po? Yan kung totoo. Kaya lang, pagaling po sa kampo ng mga Duterte, ang mga kwento, hindi ka panipaniwala. Laging baliktad. Diba? Si Robin gustong patakboy ni Panelo bilang vice-presidente. Vice-presidente ni, Chucky. Kaya malabo kung may pangarap mga kababayan si Amy Marcos. Ayaw na mga Duterte supporters kay Amy Marcos. Kasi sa tingin ng mga Duterte supporters, ginagamit lang ni Amy si Sara. Yan naman talaga po ang totoo niyan. So sa mga Duterte supporters po, ang swak sa kanila, kung hindi si Robin Padilla, si Marcoleta. Basta wala ng Marcos. Allergic na sila, mga kababayan, sa Marcos kasi hindi nakuha yung gusto nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung balita. Sabi ni Mariel Padilla, they don't deserve him. Sabi dito sa report ng Daily Guardian,
Senator Robin Padilla has decided not to seek another elective post in the 2028 elections, his wife Mariel Padilla said, adding that there are times she feels the public does not deserve him. Butit na-realize ninyo, talagang we don't deserve the presence in the Senate. Kahit kababayan ko kababayan namin, Bicolano yan si Robin Padilla. Yung tatay niya, dating gobernador ng Camarines Norte, si Roy Padilla. Pero hindi natin gusto ang kanyang mga actuations, ang kanyang mga ginagawa. Lalo't nang sabihin niya, kahit niya sunugin pan anya ninyo ako, mangangamoy Duterte ako. Wala namang sana problema yung magtanaw ng utang na loob kasi kaya siya ganyan. Si Digong kasi yung nagbigay sa kanyang absolute pardon. Di ba nakulong yan si Robin for illegal possession of firearms? Binigyan siya ng absolute pardon ni Digong, kaya nagtatanaw siya ng utang na loob. Pero yung i-claim mo na ikaw ay isang Duterte senator na wala ka ng ibang pinaglilingkuran kundi yung mga Duterte, that is unfair sa ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Kasi sumusweldo ka mula sa taxes, hindi man po sumusweldo ka mula sa pondo ni Digong, kundi from the taxes of the Filipino people. Pero yung paglilingkod mo sa isang tao na lang, that is unfair talaga. And then so tama si Mariel Padilla. They don't deserve him, referring to the public. We don't deserve talaga na maging senador ka pa to seek another term sa pagka-senador. So, tama itong desisyon ninyo kung totoo na hindi na tatakbo sa anumang elective position. Dumiretso na lang siya sa kanyang dating karir, yung pagiging artista. Doon siya bagay eh. Pero sa pagiging senador po, sayang ng slot na pwede pa naman sana maibigay sa mga deserving candidates na may tamang kwalifikasyon bilang isang senador. Yung mga magagaling na congressmen, the rising star in Congress tulad po ni Luistro, yung mga Quadco members po, mga bright, dapat yung mga nagiging senador po ay galing muna sa mga mababang posisyon sa local government, konsihal, mayor, board member, vice governor, congressman, for years para maka-acquire sila ng tamang experience mga kababayan sa public service, sa legislation lalo na, pagiging congressman siguro, and later on, tatakbong senador. Base po mga kababayan sa credentials, hindi dahil sa pagkanta ng Wonderful Tonight lang at kinilig yung mga tao kasi artista ka. Ba? Nadala sa kilig dahil sa pagkanta, mga kababayan, ng Wonderful Tonight. Ito na tayo ngayon. Sayang yung slot. Nasira ang reputasyon ng Senado. Ba? Sa bagay, may kasalanan nito yung mga botante. Ba? Kasi nag-top notcher pa, 26 million yung boto. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. At ngayon, nakita ninyo, walang ibang pinagsisilbihan, pamilya Duterte. Ay, naka po. So ito yung balita ng Daily Guardian. Mariel made the remarks during a recent guest appearance on Unplugged, where she was asked about her husband's plans after his current Senate term. Sabi ni Mariel Padilla mga kababayan, yung buhay anya namin, ng aming pamilya, yung lifestyle namin has remained unchanged since Robin entered public office. Wala kaming bagong kotse. Simula nang si Robin ay nanalo, wala kaming bagong bahay, wala kaming bagong kung ano man nakatas ng pagiging senador ni Robin. So yun ang aking taas noong masasabi. So tama talaga na wag na siyang tumakbo sa pagka-senador kasi hindi man pala nagbago yung buhay ninyo. Yung dating kaya ninyong bilhin, hindi na nabibili ni Robin. Yung kayang bilhin niya sa pag-artista. So very good. That is a great realization. Di ba? Tama nga. Pero wag yung pambobola na tulad na ginagawa ng mga Duterte. Hindi tatakbo pala. Tingnan natin kasi
Ganyan ang style ng mga Duterte. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi nga mga kababayan, iba yung sinasabi sa ginagawa. Sa totoo, gigil na gigil. Laway na laway sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Pero ibang sinasabi, paayaw-ayaw. Di ba? Mariel also described her husband as a public servant rather than a traditional politician. I still believe that Robin is not a politician. I feel that a title for Robin is a public servant. Para sa akin, yun siyempre sasabihin ng iba, siyempre asawa ka, di yan ang sasabihin mo. Di sige, basta ako ganon ang paniwala ko. Normal man talaga sa asawa na pagsabi ng ganyan unless nagkahiwalay na. Iba na ang sinasabi pag nagkahiwalay na. Ganon lang yan. Pag magkasundo pa, iba ang sinasabi. Pag nagkahiwalay na, masasama na yung sinasabi. Tama ka. So sabi niya, minsan napapaisip ako na tapusin na lang termino bilang senador or sometimes kapag may nasabi na out of context na parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. And then again, there were those days that when I see the indigenous people, when I see the Muslims, how they are so grateful to him, so parang paano sila umaasa sa kanya. So paduda, pwedeng magbago pa. Kasi paano yung mga umaasa sa kanya, yung mga Muslims? May ganon. Malinaw na propaganda lang itong ginagawa niya, no? Ni Mariel Padilla para isipin ng mga tao, may puso para sa mga ordinaryong tao si Robin. Ganon. Malamangan niya, Mr. Maravillas, drama lang. Normal sa kanila yung magdramang ganyan. Appealing to emotions kasi artista nga. Pag artista, mahilig sa drama. Di ba? She added that her husband has already decided not to run in the 2028 elections, including for the vice presidency. To tell you the truth, ayaw niya yung mga people na yon. Nati-turn off siya sa mga nagsasabing tumakbo siya, siyang vice president. Nagdesisyon na siya, hindi na siya tatakbo. Ayaw na niya. He has always saying that because nababagalan siya sa mga bagay-bagay. Nababagalan? Bakit hindi siya, no? Siya yung gumalaw. Senador na siya. Ano pa yung iniintay niya? Yung dapat na trabaho ng isang senador, doon ang dapat focus niya. Hindi sa kung ano-anong drama. Legislation. Ginusto niya yan, di doon dapat ang focus niya. Hindi yung mga trabaho ng executive siguro tinutukoy niya na nababagalan siya. Nababagalan siya kasi hindi niya kaalyado ang nasa posisyon. Bulag siya sa katotohanan na marami nang nagawa na lampasan pa yung mga nagawa ni Digong. In just 2 years ng ating Pangulong Bongbong, nalampasan. Kaya naiinsulto sila. Kaya pilit nila na dinidestabilize ang Marcos administration. Yung si Mike Defensor, nagsagawa ng motorcade rally sa Cebu para ipahiya yung ating Pangulong Bongbong sa mga ASEAN tourism ministers. Tapos sinabi pa na martial law na daw sa Cebu. In your dreams, pang sarili lang ang inyong mga ginagawa, in-stop ng PNP. Buti nga sa inyo. Wala daw permit. Ibig sabihin, hindi sila binigyan ng kanilang kaalyado na gobernador si Baricuatro ng permit. Narinig ko mga kababayan, pinag-usapan sila na sa ibang araw na lang wag isabay yung inyong mga protest rallies dito sa Cebu. Pinili pa talaga yung Cebu kung saan may mga ASEAN ministers. Tama ba yon? Dumayo ka pa dyan, taga Quezon City ka, taga Metro Manila ka. Dumayo ka sa Cebu kung saan may okasyon sila. Pagkatapos doon kayo magbo-motorcade, support kay Tatay Digong ninyo. Sa totoo lang, imbis na katulong, lalong napahamak si Digong kasi pinakita ninyo sa mga judges ng ICC, tama nga na hindi pinagbigyan ang interim release kasi ibig sabihin, malakas pa ang impluensya sa mga local politikos ni Digong. Nang gugulo kayo dyan sa Cebu, pagkatapos binabaliktad ninyo yung PNP na nagsisimula ng gulo.
Unang-una, kayo yung dumayo. Walang permit. Kahit kayo yung pulis, gagawin ng pulis yung utos sa kanila. Kasi illegal assembly yung ginawa ninyo. Kaya presko na naman sila. Hindi namin inaasahan. We were stopped. Ito. Karoon ng pag-aresto na hindi namin inaasahan. We were stopped 3 times. We were not allowed to make a public assembly. And Wala ngang permit. Nung patapos na kami, pauwi na, dumating yung mga police, madami sila. Pabiktim naman sila na sinisikil yung kanilang karapatan na magsalita. O di magpresyon kayo, magsalita. Supporters na harassment ang ginawa ng kapulisan sa kanila dahil maayos Harassment daw. ang motorcade caravan na isinagawa nila araw ng Huwebes, Enero. Baliw-bagi po ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Is peaceful motorcade, no, supposedly, but sa Plaza Independencia pa lang aside, giharangan nami na Siyempre rarangan kayo, walang permit. pero gidadaan pa may mga shields. Kalyado nga ninyo si Bari 4, But hindi kayo binigyan ng permit kasi iniistorbo ninyo yung lugar, nakakahiya sa mga bisita. Di ba? ASEAN ministers, tourism ministers, nandiyan dyan, may meeting. Ang purpose mga kababayan is to promote tourism. Pagkatapos, nandyan kayo ng gugulo. Di ba? Counterproductive yung ginagawa ninyo. Sa sinusulong ng mismong kaalyado ninyo, ng Cebu, lumakas yung turismo. You see? Yung ginagawa ninyo, pansariling interes ni Digong. Sabihin ko sa inyo ng prangka, yung nga pinagagawa ninyo, counterproductive siya. No amount of protest can change the decision can influence the decision of the ICC judges. Ang pwedeng makatulong lang kay Digong, yung mga abogado niya. Yan, kung makaya ng abogado, nabalik ta rin ang totoo. Ngayon lang sa nakikita natin kay Kaufman, yung team niya, yung lahat pong desisyon, mga petitions and pleas, lahat reject. Kasi po, sa simula pa lang, yung argumento ninyo, mali. Yung batayan ng argumento ninyo, kinidnap si Digong. Sunod, para hindi matuloy yung trial, nirason ninyong unfit for trial. Ano naging unfit for trial si Digong? Na pag kinausap nga ng anak, ng asawa, alam na alam ang sitwasyon sa buong bansa. O, di ba? Nakatakbo pa na mayor. Pagkatapos nung makulong, unfit for trial na. Walang maniniwala. Lalo't nang inexamine po, kinausap ng mga medical experts, yun ang findings. Yung drama na unfit for trial, hindi umobra kasi iba yung findings. O di ba? Walang ibang makakatulong yung abogado. Kahit pa maging presidente si Sara, hindi maari na naging presidente si Sara, pwede nang ma-influensya niya yung magiging desisyon ng ICC judges. Walang ganun po. Sa ICC, nagbabase sila ng desisyon sa ebidensya. Napakalakas ng ebidensya. Kasi sabi ko nga po, ang ebidensya mula mismo sa bibig ni Digong. Paano mo papasubalian, paano mo babaliktarin ang mga kwentong yon na mismong sa bibig ni Digong for 6 years. Walang ibang lumalabas, kill, at talagang maraming namatay. So, ibig sabihin, yon ang malinaw na consequences ng kanyang utos na kill. At may mga admission siya sa mga investigations na ginawa dito, lalo ng Quadcom. Lahat yon, nandun na mismo. Pati yung paghamon ni Digong, napanood na yon ng mga ICC judges. Kaya mahirapan. Ang kinasadlakan ni Digong, walang ibang sisisihin kundi sarili niya. Pinahamak niya yung kanyang sarili dahil sa kanyang kayabangan. Kung nagbasa sana siya ng Bible, ang kayabangan, ganyan talaga ang consequences. Di sana hindi niya ginawa yung pagmamayabang. Kaya lang, hindi man siya magbakli. Ano niya yung magbakli? Hindi man siya mag-repent ng kanyang kayabangan, magbago,
hanggang ngayon mayayabang, pati ang kanyang pamilya. O talagang, yun ang direksyon ng mga tao na mayayabang. Nasa Bible siya, mga kababayan. Yan o, malinaw. Kawikaan 16:19. Mas mabuti pang magpakumbaba kasama ng mga mahihirap kaysa makibahagi sa kayamanang kinamkam ng mga mayayabang. Sabi ni King Solomon, sabi sa Kawikaan 29:23, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Sa Kawikaan 13:10, ang kayabangan ay nagbubunga lamang ng gulo, ngunit ang karunungan ay nasa mga tumatanggap ng payo. Matitigas ang ulo ninyo, ayaw ninyo makinig sa makabuluhang payo kasi tingin ninyo magagaling kayo. Hindi man yan totoo. Ang dapat magpagaling kayo. May sakit kayo sa ulo O di ba? Galing yan mismo sa salita ni King Solomon na binigyan ng ating Panginoong Amang Diyos. Iniling niya yung karunungan, ibinigay sa kanya ang karunungan. Kaya siya yung pinakang matalino. Diba? At ang kanyang talino galing sa ating Panginoon. Nakita ninyo? Hanggang ngayon applicable sa ating pamumuhay ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang wisdom, ang kanyang payo. Ano yung pinahinatnan ni Digong ng kanyang kayabangan, na-deliver siya. Pinaliit niya yung ating Pangulong Bongbong. Di ba ang tawag ninyo sa ating Pangulo? Kuting, weak leader. Sinasabi ko sa inyo, saan ka nakakitang weak leader na na-deliver ang strong leader sa dahig? Yung may-ari ng universe na napakayabang, spiritual advisor ni Digong, nakakulong. Saan ka nakakita na ganyan? O di ba? Si Congressman Tebes nakakulong. Ngayon, mga congressman wanted. Senador, dating Senador Bong Revilla nakakulong. Mga big names, wanted ngayon. Tinaganap ng batas tulad ni Atong Ang na hindi mga kababayan nagawa ng previous administration. Tapos naniniwala pa rin kayo na weak leader si Bongbong Marcos. Ituloy lang ninyo ang inyong paniwala. At malamang sa malamang maubos itong mga sangkot lalo na sa flood control anomalies at kung ano-ano mga krimen. Pagkatapos ngayon sasabihin ni Tibiste, declared niya de facto martial law, kinontra ngayon ni Ping Lacson. Ganon din ngayon ang sinasabi, martial law na daw sa Cebu. What? Sabi ni Mike Defensor nagpa-interview. Diba? Hindi kasi kayo makapaghintay. Atat na kayong umupo. Nanggulo kayo. Ayun ang kinahinatnan ninyo. Mayayabang kasi kayo. Nasobrahan ng yabang. Malinaw po ang sinabi ni King Solomon. Yan ang kayabangan ay nagbubunga lamang ng gulo, ngunit ang karunungan ay nasa mga tumatanggap ng payo. Matitigas ang ulo ninyo Ayaw ninyo makinig sa mga payo kasi tingin ninyo magagaling kayo. Ang totoo, dapat magpagaling kayo. Kasi nasisira na yung tuktok ninyo sa pagnanasa ninyo sa posisyon. Wala mang problema sana na mag-ambisyon na makaposisyon, pero sa tamang pamamaraan at tamang panahon. In everything, there is a season in time, sabi po sa Bible. For everything under heaven. Hindi kayo makapaghintay Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.